Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay April 30, 2026, Huwebes sa ika-4 na linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa mga gawa ng mga apostol, chapter 13, verses 13 to 25. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit tumiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, napasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga, "Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo." Kaya tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. "Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang humirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon at nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin. Isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan na sa buong Israel na dapat nilang pagsisihan, talikdan ng kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko, at hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa ating pagpapatuloy, sa ating pagbabasa, sa ating unang pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Kung titingnan nyo po, pag binuklat ninyo ang Biblia, mauuna yung 4 na ebanghelyo, kasunod niyan ay mga gawa ng mga apostol. Kasi yung susundan natin yung kumbaga kwento, na matapos ang buhay o mga gawain ni Jesus, ito ay ipinasa na at ipinagpapatuloy ng kanyang mga pinili at tinawag natin mga alagad. At ngayon ay sila nga po ang nagpapahayag na ng mabuting balita. At isa sa mga talagang na-convert o nanalig kay Kristo na tinawag ay si Pablo. Bagamat hindi siya kabilang sa 12, pero isa siya sa mga iba pang mga naging alagad na nagpapahayag ng mabuting balita. At dito, kita natin yung consistency ng mga kwento sa ebanghelyo. Hindi pa naman talaga Biblia ang tawag ng panahong yon, pero si Pablo kasi ay kilala sa kumbaga very pious na Hudyo, at alam niya kung ano ang mga
kung mga nakapag-aral din siya, naturuan din siya, marunong din siya magbasa, marunong din siya sumulat, at alam niya yung kwento mula sa kwento ng lumang tipan, at ngayon ay ipinagpapatuloy niya na tinatawag natin sa bahagi ng bagong tipan, no, sa panahon ni Kristo. At yung pagkakasunod-sunod ng kwento na nagtapos kay David at yung pinangakong tagapagligtas mula kay Haring David. At ito yung ikinikwento at itinuturo ni Pablo na hindi naman bago, hindi naman niya binago, pero kino-confirm o bini-verify niya sa mga Israelita na nandoon na alam din yung mga kwentong ito. Kumbaga, nagkakaroon ng verification na tama at totoo ang mga pahayag tungkol kay Kristo na dapat na panaligan at dapat na tanggapin. Bagamat sa kasawiang palad, dahil marami sa mga Hudyo ang ayaw kilalanin si Kristo, pero hindi pa rin naman ito naging dahilan para hindi maipagpatuloy ang misyon o dahilan kung bakit pinanganak si Kristo at kung bakit siya pinako at namatay at muling nabuhay para sa ating kaligtasan. Nawa, katulad ng mga alagad, ay manalig tayo kay Kristo at gawin din natin yung bahagi natin sa misyon na pagpapalaganap ng mabuting balita. Pero konting lang po, no? Ingat-ingat. Hindi porket nakakapagbasa tayo ng Biblia, kaya na natin na pwede na natin itong gamitin o ipahayag. Kasi minsan nagkakaroon tayo lagi ng out of context, no? Dahil may nabasa tayo sa Biblia, tapos gagamitin natin agad, no, na pang-post nang hindi natin ito naunawaan. Intindihin mabuti, no, kung ano ang sinasaad at kung ano ang mensahe na ipinapahayag sa bawat kasulatan na ating pong nababasa. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.